Gusto ko lang i-share sa inyo guys kung paano natin ikabit ang ating 3-phase motor sa ating single-phase na power supply. So kung paano natin yung ikabit guys, yan ang gusto kong ituro. Bago natin gawin yun guys, dapat gumamit tayo ng capacitor, running capacitor. Dahil ang ating motor guys ay 1.5 HP. So bali, ang 1 HP nito guys ay dapat 25 to 30 microfarad. So 1 HP siya, gumamit tayo ng 30 microfarads. So ibig sabihin 45 microfarads para sa ating 1.5 HP. So ito na siya guys, nilagay na natin. Ngayon pag-aralan natin ngayon ang connection, kung ano ang connection niya. Ito na yung single phase power supply connect to 3-phase motor natin. Itong motor natin guys ay 3-phase ito. So bali, ito na yung stop button natin. Ito na siya. Ito naman yung start button natin, no? Ito na yung M natin or magnetic contactor natin, no? Nakakabit sa normally open, 14 at saka 13. Ito naman yung sa power supply natin, guys. Na capacitor running, 45 microfarads, 1.5 HP motor, 3-phase. So bali, 1.5 HP motor ang ating ginamit. Dahil single phase ang ating supply, kailangan natin gumamit ng capacitor kung makikita natin. Ito na yung capacitor natin. Ngayon guys, pag-aralan natin itong diagram kung ano ang function niya. Pag i-press natin itong start button, mag-close ito guys. Gaganon ito. Pag close niya, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gagana ngayon ang magnetic contactor natin. Ito siya. Pag gana nito guys, i-close to ng magnetic contactor natin. Pag bitawan natin to guys, babalik to sa normal position na naka-open. Dahil ang ating ginamit na push button ay momentary push button. So babalik sa normal position na ganun. Ngayon ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang magnetic contactor natin. Dahil nagkakaroon na siya ng power supply. Ngayon guys, dahil gumana ang magnetic contactor natin, mag-close naman ito, no? Mag-close naman ito. Pag-close niyan guys, ang kuryente ngayon dahil single phase siya, papunta ngayon dito, no? Dapat ito siya ay hot wire or neutral, no? Nakakabit ang capacitor natin. Ngayon, gagana ngayon ang 3-phase motor natin, guys. Pag ganun ang position niya. Ngayon, pag i-press naman natin tong stop button, mag-open naman ito, guys, no? Mag-open ito, gaganon siya. Ang kuryente ngayon hanggang dito na lang, no? Mamamatay ngayon itong magnetic contactor natin. Pagpatay ng magnetic contactor natin, guys, mag-open ito. Ngayon, mag-open naman ang contact nito, guys, no? Ang contact nito. Mag-open siya ngayon. Ganon. Pag-open niya, mamamatay ngayon ang 3-phase motor natin. Pag bitawan natin to guys, babalik to sa normal position na naka-close dahil momentary push button ang ating ginamit sa ating stop button. So, ganon ang position niya ngayon. Ngayon, i-try natin guys na ating paganahin. Paganahin natin ngayon, no? I-on natin ang circuit breaker natin. Ilapit natin to para makita. Ilapit natin guys, no? Ganun na lang. Lapit lang natin konti para makita, no? Ang function niya. Ngayon, i-try natin ngayon. On natin. Tingnan natin yung motor kung gagana ba. Try natin. Ayan, gumana yung 3-phase motor natin guys. Single phase ang ating ginamit na power supply. Tapos, ang motor natin ay 3-phase. Kasi itong motor natin, ang delta nito ay 220 volts. Ang 380 naman ang Y connection. So, ganun ang function niya guys, no? Kung makikita natin. Gumana siya ngayon. So, kung titingnan natin guys, ang motor natin ay hindi naman mainit. So, okay lang siya, no? Okay lang siya. Bali, 3-phase yung motor, single phase ang power supply natin. Ganun pag magkabit guys, sundan lang natin ang diagram na ito. Off natin, tapos i-on naman natin ulit. Ganun. Tapos, i-off natin. On natin. Tapos, off natin. Sana guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.